Is it still midnight? Anong ginagawa mo dito? Itinakip kagad niya ang kumot sa katawan dahil bumaba ang tingin ni Calvin sa dibdib niya. Doon niya napagtanto na wala siyang suot sa loob ng manipis na pantulog. 5:00 na ng umaga, hindi pa sumisikat ang araw. Angal ni Sabina. Ang aga mong bulabugin ng mga tao dito sa bahay. Masisisi mo ba ako kung gusto kong bumawi ng panahon sa anak ko? Napakarami kong nasayang na mga taon. Pumikit na lang si Sabina para hindi na makipagtalo pa. Kung 5:00 pa lang ay may oras pa siya para matulog. Pero hindi na rin makapakali ang diwa niya sa kaisipang nasa isang silid lang sila ni Calvin. Kalahating oras ang pinalipas niya bago bumangon ng dahan-dahan dahil nakasampay ang 2 paa ni Jay sa hita niya. Nakita niyang nakapikit si Calvin na nakasalampak sa sahig at nakasandal sa nightstand. Marahil ay hinihintay lang nito na mag-umagat magising ang mga anak niya. Naghilamos siya at nagbihis ng t-shirt at cotton shorts na malamig sa katawan. Inaantok pa siya dahil 3 oras lang yata siyang nakatulog. Nagtimpla siya ng matapang na kape. Ang 2 katulong pa lang ang gising. Iaakyat ko ho kay Sir Calvin. Nagpatimpla ho siya ng kape. Wika ng isang katulong na may dalang tasa ng kape. Sige, iakyat mo na. Ilagay mo na lang sa nightstand kung nakatulog siya doon. Umakyat naman ang katulong na nagdala ng kape. Ngayon ay nagsisimula ng lumiwanag sa labas. Tulog pa ang mama niya. Tulog pa rin si Sarina na walang kamalay-malay na nasa silid niya ng lalaking inaasam nitong bumalik. Pagbalik ni Sabine, nakatayo na si Calvin sa balkonhahe, dala ang tasa ng kape. Lumingon ito kagad nang maramdaman siyang pumasok sa silid. Sa kumpanya ulit pumapasok si Sarina. Gusto ni Sabina na isaksak sa isip ni Calvin na kung meron man itong dapat balikan, yun ay ang babaeng pinakasalan nito. Nakiusap siya sa akin. Wala naman siyang ibang mapapasukang trabaho na sasahod siya ng 100,000 piso kada buwan. Kapatid mo naman siya, bakit hindi ko pagbibigyan? And she is your ex-wife, dagdag ni Sabina. Pero tinanggap ko siya ulit, hindi dahil dati ko siyang asawa. Ano mang obligasyon ko sa kanya ay natapos na dahil nakakuha naman siya ng kalahati ng ari-ariang nasa pangalan ko. Really? Pero sabi niya wala siyang nakuhang share sa kumpanya dahil binawi ng mga magulang mo. Yes, that's true. When Papa and I found out about Jay's existence, they decided to take back what they had given me. Pero ipinagkalob ko na lang kay Sarinang townhouse na binili ko noon na dapat ay para sa'yo. Ang pinagbentahan ng kondo namin noong bagong kasal kami at kalahati ng perang nasa pangalan ko sa bangko. That's a total of 22 million pesos. She was rendered speechless. Napakalaki pa rin na nakuhang pera ni Sarina sa kabila ng pangangaliwa nito. Calvin had always been generous. Sa kabila noon ay nagdurusa pa rin ito dahil iniwan niya. Ginugulo na naman ni Calvin ang isip at ang puso niya. Kung wala sana si Davis sa buhay niya, ay baka maisip niya ulit na balikan ito. Sana inayos niyo na lang ang pagsasama niyo, imbis na itinuloy ang annulment, Calvin. Pardon me. Kung meron naman akong natutunan sa 2 taong wala ka, ay yung walang halagang buhay. Kung ang kapiling mo, hindi ang laman ng puso mo. Ang taong gusto mong makasama habang buhay. Hindi ko alam kung bakit pilit mo pa rin akong sinisiksik kay Sarina. Gayong paulit-ulit kong sinasabing ikaw ang mahal ko. Pero nandito ka pa rin naman para sa kanya. Katuwiran ni Sabina. Dinadala mo pa rin ang mga bata. Ikaw ang binabalikan ko dito. Sandali itong nagtaas ng boses pero sa huli mahina na. Mula nang sabihin ng mama mo na nagsabi kang uuwi ngayong buwan ay araw-araw ako naghihintay. Dumadalaw ako dito sa pagbabakasakaling pagdating ko nandito ka. Kayo ng anak ko. I'm sorry kung gusto mong patunayan na wala na akong halaga sa'yo. At kung gusto mong ipilit na iba ng mahal mo, go on, Sabina. Pero gugugulin ko lang ang natitira kong buhay sa mundong ito para sa mga taong mahalaga sa akin. You and Jace and my parents. Hindi si Sarina at lalong hindi ang mga anak niya sa iba. Pagbukas ni Calvin ng pinto'y doon lang ni Sabina nakita si Sarina na nasa labas lang. Kung kanina pa ito doon at kung narinig ang mga sinabi ni Calvin na hindi niya tsak. At bumibigat palagi ang dibdib niya kapag nag-uusap sila ni Calvin. Mula kagabi at hanggang kanina ay ipaparealize nito na malaking pagkakamali ang pag-alis niya noon. Sabina. Mama, kaagad si Sabina na yumakap sa ina ng gising na ito pagpasok niya sa kwarto.
Lalo itong tumanda at halatang pagbagsak ng katawan. Dumagdag pa itong lalo sa bigat na nararamdaman niya. Napakarami niyang nasasayang na panahon si ina kapag sa Canada siya naninirahan. Mabuti at bumalik na kayo ni Jace. Miss na miss ko na kayo, anak. We miss you too, ma. Pinahid ni Sabina. Ang luha sa magkabilang pisngi na hindi maiwasang maging emosyonal. Ngayon lang yata yumakap ang mama niya sa pagdating niya. Araw-araw kami naghihintay ni Calvin sa pagbabalik niyo. Nasaan si Jace? Nasa itaas pa ho, natutulog. Tinulungan ni Sabina ang mama niya na bumangon at umupo sa kama. Kinuha nitong muli ang kamay niya para paupuin siya sa tabi nito. Patawarin mo ko kung noon palaging si Sarinang pinapaboran ko, anak. Hindi ni Sabina alam kung saan nanggagaling ang paghingi ng tawad ng mama niya. Marahil ay sinabi ni Calvin dahil ito lang naman ang pinagsabihan niya ng hinaing noon. Kahit kailan hindi siya naglabas ng sama ng loob sa mismong ina. Kalimutan niyo na ho yun. Palagi ka lang kasing tahimik noon at hindi gustong ibinibidang papa mo dahil mahiyain ka. Akala namin mas gusto mo ng ganon. Yung ginagawa mo lang ang gusto mo at hindi lang pakikialaman ng mga desisyon mo. Ganon pa rin naman ho ako ngayon, ma. Ngumiti siya para idaan sa birong sinabi. Kumain na ho tayo. Nakaluto na ang katulong. Nariyan na ba si Calvin? Nagkita na ba kayo? Oho, nasa itaas pa siya at naghihintay na magising si Jace. Salamat sa Diyos. Sana'y maayos ni Calvin ang pamilya niyo. Nagulat si Sabina na hindi na si Sarinang nilalapit nito kay Calvin. Ikaw ho bang nagsabi sa kanya ng tungkol kay Jace? Oo, anak. Bakit niyo ho ba sinabi, ma? Napag-usapan na ho natin. Mahal mo siya, Sabina. At nang sumugod siya dito sa bahay at hinahanap ka dahil hindi ka dumating sa kondo niyo, umiyak si Calvin nang malaman niyang umalis ka na ulit. Doon ko lang nalaman ang lihim mong pagtingin sa kanya at ang damdamin niyang nabuo rin ang magkasama kayo. Gusto kong maging masaya ka, anak, sa lahat ng pagtitiis mo at paghihirap sa pagpapalaki kay Jace na mag-isa. Karapatan mo ang sumaya. Pero, ma, gumulo lang ho ang sitwasyon namin nila Sarina. Umaasa pa siya na magkakaayos sila ni Calvin alang-alang sa mga bata. Hindi, anak. Kaya lang magulo ay dahil pilit nating sinasaksak sa isip natin na si Calvin ay para kay Sarina. Sinabi ko na rin sa kapatid mo na pagtuunan na lang ng atensyon ang mga anak niya. Kung makakahanap siya ng panibagong pag-ibig, matutuwa ako. Pero isiksik pang sarili niya sa dati niyang asawa ay malaking pagkakamali. Matagal na rin nagdusa si Calvin. Karapatan niya na rin na lumigaya sa piling ng totoong mahal niya. May kasintahan na rin ako sa Canada, ma. Ginagap ng mama ni Sabina ang dalawa niyang kamay at pinatong sa mga hita nito. Mahal mo ba ang lalaking yon? Ang mahalaga ay nagmamahal ka at masaya ka. Nakakapanghinayang na lamang dahil umaasa pa rin si Calvin na magkakaayos kayo at magkakaroon siya ng pagkakataong mabuo ang pamilya niyo. Hindi ni Sabina sinagot ang unang tanong ng mama niya. Pakiramdam niya, magtataksil siya kay Davis kapag inamin niyang nasa puso pa rin niya si Calvin. Pero kasinungalingan din kapag tumanggi siya na wala na sa puso niyang pagmamahal kay Calvin. Ni hindi niya alam kung paano niya natitiis na tingnan ang malungkot nitong mga mata. Kumusta ho ang pakiramdam niyo? Kailan ho ang susunod na check-up niyo sa doktor? Heto, madalas kinakapos ng hininga. Ganun na talaga kapag nasa dapit hapon ka na ng buhay. Ilang panahon na lang. Mahaba pang buhay niyo, mama. Maliliit pang mga apo ninyo. Hihintay niyo pa sila na magdalaga at magbinata. Hinaplos si Sabina ng pisngi ng mama niya. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito, anak. Ngayong nandito ka na, pwede ko nang hatiin sa inyong dalawang naiwan sa atin ng papa niyo. May trabaho naman ho ako sa Canada at nakapagpundar na ako ng ari-arian doon. Kaagad ni Sabina na tanggi. Si Sarina na lang ho ang pag-iwanan niyo ng mga yon. Hindi, anak. Kung anong nararapat para sa'yo, kuhanin mo. Tapos na ang pagbibigay mo sa kapatid mo. Hindi rin naman ho kasi kami dito sa Pilipinas titira ni Jace. Kapag kinasal kami ni Davis, mas wala na akong panahon na umuwi dito dahil bubuo na kami ng sarili naming pamilya. Yun ba ang plano mo? Oho, mahina niyang sagot. Lumamlam ang mukha ng mama niya. Nakakalungkot. Mahirap din pala kapag kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa dahil hindi mo na kami kailangan. Hindi naman ho sa ganon. Si Sarina hindi umaalis sa pader ko dahil kailangan niya ako. Kailan mo naman ako kakailanganin, anak?
5 taon nang lumipas nang hindi kita nasisilayan araw-araw. Gustuin ko mang lumipad patungo sa Canada. Baka makabigat lang ako doon sa maganda mong buhay. I love you, Ma. I always need you. Bakit nag-iisip kayo nang hindi ko kayo kailangan? Naging abala lang ako sa pagpapalaki ko kay Jace. Pero kayo pa rin ang kanlungan ko kapag gusto ko magpahinga. Yumakap si Sabina ng buong higpit sa mama niya para iparamdam na wala na siyang tampo dito. Hinayaan naman niyang umiyak ito sandali para ilabas ang emosyong nakakulong sa dibdib. I love you too, Sabina. Bukas ay papupuntahin ko ang abogado para mahati sa inyo ni Sarina ang shares natin sa kumpanya. Kunin mo ko anong nararapat. Kung ayaw mong gamitin para sa'yo, isipin mo na lang na regalo yun ng papa mo para kay Jace. Okay, Ma. Hinaplos niya ang likod ng ina na nangangayayat na. Kay bilis ng panahon, hindi niya namalaya na nauubos na palang oras nila sa isa't isa. Nang matapos silang mag-usap ng mama niya, ay umakyat na si Sabina sa silid para tignan ng anak kung gising na. Nagulat siya nang kausap na ito ni Calvin. Why are you crying, Papa? Tila hinaplos ang puso niya sa tanong na yun ni Jace. Nakayakap ang 2 braso ni Calvin sa nakaupong anak sa kama. Sa murang edad ng anak ay wala pa itong muwang sa nangyayari. Hinaplos nitong pisngi ni Calvin pero tumawa pa to nang hindi yata maubos-ubos ang luha ni Calvin. At Papa na ang tawag nito. Ibig sabihin ay kanina pa nag-uusap ang dalawa't na ipakilala na ni Calvin ang sarili. Kung paano napalagay kaagad ang anak niya kay Calvin na hindi niya alam. They don't want to stop falling. Tila angal pa ng anak niya. Because I didn't stop loving you. Those are the tears for all the years that I failed to sleep beside you. To kiss you and to cuddle you. To love and take care of you. I'm strong. Pagmamalaki naman ni Jay sa ama. I can run fast. But I'm not. That's why you're crying? Yes, baby. What do you need to be strong? You and your mama? I love you both so much that I would die if you leave me again. Lumakad si Sabina papunta sa anak para tapusin na ni Calvin ang pakikipag-usap dito. Hi, sweetie. Good morning. Bumalik si Sabina sa anak pero iniwasan niyang tingin ni Calvin. Umayos naman ng tayo si Calvin pero kargang anak niya. Lumapit siya para kuhanin ng bata sa mga bisig nito. Good morning, Mama. Papa is crying. Maybe he needs your kisses too. Nagkatinginan sila ni Calvin dahil nagulat din siya sa sinabi ng anak. Yes, my son. I always need your mama's kisses. Iniwas si Sabina kaagad ang sarili kay Calvin at dinala niya si Jay sa carpet kung saan nakalatag ang laruan nito na dala nila. Nagulat si Sabina nang pagtayo niya ay kaagad lumapat ang kamay ni Calvin sa bewang niya. Huli na rin para umatras dahil mabilis na lumapat ang labi nito sa mga labi niya. Calvin, please. Kaagad ni Sabinang tinulak bago pa siya mawala sa paninindigan niya. Didn't you miss me? Ganun mo pa rin gustong tugunin ang halik ko tulad ng dati. Huwag mong itanggihan. Bakit nga ba siya napahawak sa bewang nito kanina nang halikan siya? At bakit siya tumugon muna bago niya naalala ni iba ng boyfriend niya? You're a good kisser. That is why. Hindi ni Sabina alam kung tamang naisagot niya. I need you, Sabina. I love you. My life has no meaning without you. May boyfriend na ako. I don't care. I won't let you go away now. I will make sure you and Jace will stay with me. Hindi mo ko dapat pinapangunahan, Calvin. You love me. I know you still love me. Kung kinakailangan kong lumuhod sa'yo, magmakaawa. Oh please, umuwi lang ako dito para dalawin si Mama. Regardless of what's the reason of you coming back, you belong to me, Sabina. You and Jace. Dadaan sila sa bangkay ko kung gusto niyang makuha ka si Jace na lalaking yun. Are you fighting? Kaagad pinahid ni Calvin ng mata nang lingunin sila ni Jace. No, son. Your mama and I are planning for your future. Sagot ni Calvin sa anak. My future? What is future? Walang muwang na tanong ni Jace. Siya naman ang sumagot. Your school in Canada. You want to attend school already, right? Maybe. Or we can travel to Paris and visit Disneyland. Panunulsol naman ni Calvin sa anak. Yes! I like to go to Disneyland! Namilog ang mga mata nito sa tuwa. Kinarga naman kagad ni Calvin ang anak. We've been there. Huwag mong i-brainwash ang bata. Pabulong na sabi ni Sabina. Lumingon sila nang kumatok ang katulong. Hinihintay na raw sila ng mama niya sa hapagkainan. Hindi yun pag-brainwash. I want to make up for the lost times. Kung hindi ko nga anak, hindi ko pinagkaitan ng marangyang buhay. Yun pa kayang totoong Ortega?
Yeah, right. Napakagiliw mo daw kay Patricia. Sabi ng makatulong. Kaya umasa tuloy si Sarina na may pagtingin ka pa sa kanya. You don't know why I was so fond of Patricia. Bakit nga ba? She looks like you a lot, more than she looks like her mother. At mahiyain din siya katulad mo noon. She always reminds me of you. Umirap si Sabina saka naunang lumakad palabas sa silid dahil hindi na ibinaba ni Calvin ang anak nila. Sa hapagkainan ay naroon ang mama ni Sabina na maluha-luha pa rin. Wala pang 2 bata dahil tulog pang bantay ng isang yaya. Hindi ni Sabina alam kung paano siya kikilos nang ayusin ni Calvin ang sila kung siya ay uupo. Pagkatapos ay umupo si Jace doon bago umupo naman si Calvin sa tabi ng anak. Katapat ni Sabina ang silya ni Sarina na tahimik namang sumusubo nang dumating sila. Hindi ko inaasahan na magkakasama pa tayo sa hapagkainan ng ganito. Ma, ang sabi ng doktor, makakasama sa inyong laging emosyonal. Saway ni Sarina sa mama nila. Kailan ho ang next check-up niyo, ma? Pwede ho bang sumama? Pinasigla ni Sabina ang tinig para ngumiti naman ang ina. Mamaya ang check-up ni mama. Sumakay ka na lang sa kotse ko kung gusto mong sumama, sagot ni Sarina. No, she will come with me. Sila ni Jace. Sasama pa kayo sa akin sa ospital? Kailan mo dadalhin si Sabina at Jace sa mama at papa mo? Tanong ni mama niya kay Calvin. Gusto ni Sabina na umalis na muna sana sa hapagkainan dahil kaharap nila si Sarina. Ito pa din naman ang dating asawa. Pagkatapos ho ng check-up nyo, tutuloy kami sa bahay. Ma, naghanda ng lunch si mama. Ngayon kaagad, hindi pa ako handa na harapin sila. Tumingi si Sabina sa mama niya para maghanap ng kakampi. Ganun na rin naman yon, Sabina. Silang nagpahanap sa inyo sa investigador. Matagal na kayong hinihintay nila Darius at Chuck na sabik na sila sa panganay nilang apo. Hindi ni Sabina napigil na mapatingin kay Sarina. Umiwas ito ng tingin sa kanya na humingi ng inumin sa katulong. Hihintayin ko ho kayo sa sala, mama. Titingnan ko ho muna sina Patricia. Mabilis itong tumayo nang hindi na tinapos ang pagkain. Para naman si Sabinang nawala ng gana. Hindi maitatanggi na nasasaktan si Sarina ngayon dahil siya nang binibigyan ng atensyon ni Calvin. Wala ka bang pasok sa opisina? Ako na lang sasama kay mama sa ospital. Aniya kay Calvin. Tinapos ko lahat ng commitment ko kahapon. Pwede namang ipagpabukas ang iba. Sana yung lunch sa bahay niyo na lang ang pagpaliban mo. Ayaw mo pumunta sa imbitasyon ng mama ng lunch? How about dinner? Kasi kapag dinner, doon na rin kayo matutulog sa bahay. Ano? Lunch or dinner? Isang irap ang pinakawala ni Sabina. Gusto sana niyang isamang mama niya para may kakampi siya kung sakaling minaliit na naman siya ni Darius. Pero tsak na mapapagod lang ang ina. Lunch na lang. Better. Guminti si Calvin sa mama niya bago nito hinarap ang anak. Nakalimutan ni Sabina na asikasuhin si Jace dahil nakaharap siya kay Sarina at Calvin. Pakiramdam niya ibantay ng mga ito ang lahat ng galaw niya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.